kahalagahan ng doktrina. Maraming tao ngayon ang nagsasabi na ang doktrina ay hindi mahalaga. Sabi nila, huwag mangaral ng doktrina, kundi pag-ibig lang. Now, dapat mga kapatid, nitong mga huling araw, kailangan, kung mayroon man tayong tamang doktrina, mayroon din tayong wasong ugali. Amen? Everybody say amen. Amen. Mahalaga po mga kapatid ang tinatawag na doktrina. Ano bang ibig sabihin ng doktrina? Yan po ay teaching, pagtuturo. Sabi ng sikat Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Anong nakamemorize niyo yun? All Scripture is given by inspiration of God. Number one, for doctrine. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Bakit kailangan ang pagtuturo? Bakit ang kailangan tinatawag na pagsansala o pagsaway at bibigyan po ng instruction? Ito ang dahilan mga kapatid. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, and to all good works. Palagpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Nais ng Panginoon mga kapatid na kung tayo man ay humarap na sa maligayang pagparito ng ating Panginoon, dapat mga kapatid ang buhay natin ang kupo sa buhay ng ating Panginoon. Kaya pag-aralan natin mabuti mga kapatid, hindi lang hanggang sa pakinig, kundi we've got to put it into practice. What we learn, what we heard, we've got to do it. Everybody say amen. Amen. Yan po mga kapatid. Kaya nga, pagsalamat po tayo. Dahil sa kabila na marami po tayong mga pinagdaanan mga kapatid, yet, nanatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat, diba sinabi ng 24:14 ng Matthew, if I'm not mistaken, he that will endure, and to the end, the same shall be saved. Sino na maliligtas? Yung masigasig sa simula, yung masigasig sa kalagitnaan, o yung nakaabot sa finishing line, ay yung nagtapos. Dahil ang sanglibutan mga kapatid, hindi ginagantimpalaan, hindi binibigyan ng crown, yung nagsisimula pa lang. Gusto ng sanglibutan, makita ang resulta. Tinapos mo ba ang iyong tagpuhin? Naging matagumpay ka ba? Dumating ka ba sa tinatawag na finishing line? Likewise, sa paglilingkod po natin sa ating mahal na Panginoon mga kapatid, looking good at the beginning means nothing, but looking good at the end means everything. Diyan mga kapatid nagkakatalo. Pagpagpagan natin. Once na sinimulan natin mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Dahil kung sinimulan mo, aalalayan ka ng Panginoon, aalalayan ka ng Panginoon at hanggang marating po natin ang tinatawag na finishing line. Dahil mga kapatid, nangako ang ating Panginoon 28 Matthew 28, yes, 28:20. Ang sabi niya sa 28:20 ng Matthew, and look, I am with you always, even unto the end of the world. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Yes. Kaya nga, simulan mo, huwag kang mag-alala sa ating pong paglalakbay. Kung kasama natin ang Panginoon, nangako siya, I will never leave you nor forsake you. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya, mga kapatid, hindi lang sapat ang pag-ibig. Kailangan rooted and grounded po tayo sa pagtuturo mula sa salita ng Diyos. Dahil kung walang salita ng Diyos, hindi po natin malalaman kung ano ang ganap at kalooban ng Diyos.
Pero dahil sa kanyang mga salita, mga kapatid, natutuhan po nating alamin ang kalooban ng Panginoon. Ang may kasabihan, mga kapatid, the greatest discovery is to know the will of God. But the greatest achievement is to do the will of Amen. God. Ang pinaka, mga kapatid, yes, finding the word of God is the greatest discovery, and knowing the will of God is the greatest knowledge. But doing the will of God is the greatest achievement. Amen. Praise God. Doon nagkakatalo, mga kapatid. Hindi lang tayo magaling sa simula. Parang ningas kugod. Hallelujah. Pero salamat, mga kapatid. Dahil nangako ang Panginoon, baka lumampas ako. Kaya, hanggang 9:30 po tayo. Yes. 9:30. Kaya, mga kapatid, kailangan, kung sinabi po ng banal na kasulatan, James chapter 2, verse at chapter 1, pinakahuling talata, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Kaya, kung pag-ibig, wala pong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, hindi po balanse. Hindi po, mga kapatid, makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, pag-ibig plus pagtuturo mula sa salita ng Panginoon equals, mga kapatid, yan po ang inaasahan ng Diyos one of these days sa ating mga buhay na harinawa tayo po ay magiging at maging tulad sa ating Panginoon. Amen. Like Christ. Di ba? What is the meaning of Christian? Being like Christian means Christ-like. Christ-like. Ayan. Kaya po, mga kapatid, ngayon, pagandahan ng tinatawag na pagandahan po tayo ng aral, ng turo, at pagandahan din po tayo, pagandahan din po tayo ng tinatawag na pagmamahal. Pag-ibig plus Word of God, which is the doctrine, equals perfection. Wow! Woo! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Amen. Praise God! Ngayon, sabi nila, ang iba naman ay natatakot mangaral o magturo, magturo nito dahil nagbubunga raw ito ng pagkabahabahagi. Ngunit ano ang sabi ni Jesus? Bago siya umakyat sa langit, ito ang kanyang habilin na turuan ninyo sila. Everybody say amen. Amen. Sino ang dapat turuan? Yung mga mananampalataya. Dapat turuan. Alin ang ituturo? Nasundin ang lahat. Everybody say, lahat. Lahat. Wala tayong likatan o wala po tayong istipan, mga kapatid. Lahat ituro. Kaya yung sabi niya, ituro ang lahat. Sa mga tuwid, kasama ang doktrina. Tamang doktrina. Kasi malalaman natin sa susunod na kung dito mga ang sanglibutan ngayon ay puno ng iba't ibang doktrinang gumugulo sa isip ng tao. May doktrina ng tao, may doktrina ng diablo, at doktrina ng mga apostol. Ang doktrina ng mga apostol ay siyang doktrina ng Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, very proud po tayo, and we are confident enough. Pagdating sa tinatawag doktrina, walang pinaka-the best na doktrina, which is the doctrine of the apostles. Amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Bakit? Galatians 1:8, though we or an angel from heaven preach any other gospel, that which we have preached unto you, let him be accursed. Kaya kahit pa anghel, just imagine, hindi tao ang pinag-usapan dito. Ang anghel mas mataas pa kaysa tao. Pero kung mayroong magdadala ng turo at hindi po ayon sa pangungusap at pagtuturo ng mga apostol, itakwil. Sa ibang pangungusap, pakakasumpain. Medyo mabigat naman yung word na pakakasumpain. Dahil
Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Amen. Kaya ang magandang gamitin na word, itakwil. Ibig sabihin, huwag nating dalhin. Huwag nating i-adapt ang ganun word. Isang tabi mo ang hindi ayon sa aral at turo ng mga apostol. Kahulugan ng salitang doktrina, nag-advance na ako. At ang tamang doktrina ay walang sira o depekto, malusog, tiyak, marunong, tumpak, husto, maayos, at makatuwiran. Aba, saan ka pa kayo maghahanap na? Kompleto rikatos. Tiyak! Pag sinabing tiyak, mga kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alinlangan. Tiyak ang iyong pupuntahan. Hindi sira, maayos. You see? Ano pa? Okay, can you open your Bible quick? And 2 Timothy chapter 4, verse 3. Second Timothy chapter 4, verse 3. Second Timothy. Sige, pakibasa po. 2 Timothy chapter 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching O, yan ears. po mga kapatid. Iyan po ang kinatatakutan. Iyan po ang mapanganib na panahon. Darating anya ang panahon at sa lagay ba, hindi nangyayari sa ating kasalukuyang panahon, sa ating presenteng panahon, mga kapatid, ay yung hula, binigkas ng isang anak sa pananampalataya ni Paul na sa Timothy, mga kapatid, na darating ang panahon na hindi nila iibigin ang aral na magaling. Kaya po mga kapatid, ngayong kapanahunan may mga guro para sundin kung ano yung kagustuhan ng tao, kung ano yung kalooban ng tao, kung ano yung komportabling, ika nga, hindi naman pabigatin yung sabihin natin, yung buhay baga na walang sakripisyo. Yung baga ma-enjoy yung kanilang laman. Mga kapatid, kaya nga, maraming iba't ibang doktrina. Mayroon pang doktrina ng Diablo. Mayroong doktrina ng tao na gumugulo sa isip ng tao. Ayan po mga kapatid, anyway. So naalaman po natin ang katotohanan na kahit nagsilipa na, kahit dumami pa ang mga manangaral, ang mga tagapagturo, mga kapatid, napakalaga na ang mga anak ng Diyos in this end time, in this last days, maging rooted and grounded po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. 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 Everybody say praise the Lord. Praise the Kailangan Lord. mga kapatid, ma-inculcate po sa ating mga isipan ang salita ng Diyos at maisulat nawa sa tapyas ng ating mga puso dahil si Satanas, mga kapatid, ano si Satanas? He is like a roaring lion walking about seeking him to devour. For 24/7, very busy si Satanas. Kaya meron pong tinatawag na babala o paalaala mula sa salita ng Diyos na dapat samantalahin ninyo ang panahon. Samantalahin ninyo ang oras. Amen. Praise the Lord. Dahil kung bagal-bagal po tayo at pahina-hina po tayo at bibigyan po natin, mga kapatid, ng puwang si Satanas, alam niyo po ba, sasamantalahin niya yan. Kaya never na magbigay po tayo ng puwang para sa Kanya. Kaya maraming mga Kristiyano lupaypay, maraming mga Kristiyano talunan, maraming Kristiyano walang kapayapaan, maraming Kristiyano magulo. Why? Dahil may puwang, meron pong tinatawag open doors na kung saan makakapasok ang kaaway. Kaya dapat, mga kapatid, be vigilant. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang vigilant, stay alert.
Hold your post. Amen. Baka may dumaan. Huwag kang sleeping on duty. Baka pag ikay natulog, pati baril mo, ay makukuha. Kaya nananakawan, maraming beses nananakawan mga anak ng Diyos. Matagal sa pananampalataya, hindi lumalago. Bakit? Bawat naihansik, bawat napapakinggan mga salita ng Diyos, hindi naiipok sa puso, lahat ay nawawala. Bakit? Pinahintulutan, nakawin ni Satanas. Amen. Kaya hindi na obra ngayon. Sabi niya, be wise like a serpent and be harmless like a dove. Dapat ganun ang ating characteristics. Ganun ang ating attitude. This last days na ba tayo? We are running out of time because the time is almost over. But dahil sa long suffering of God is salvation. Ibig sabihin, ang kanyang pag-antala, ang kanyang pagpapahinod, ang kanyang pagbibigay na hindi muna siya darating. Dahil kung darating siya, kumusta ang inyong mga buhay? Kumusta ang ating mga paglilingkod? Kumusta ang ating pamilya? Kumusta ang ating kamag-anak? Kumusta ang ating kapitbahay? Kumusta ang ating mga kakilala? Lord, magaling ka ng Panginoon, hindi ko na matitiis. Tsura. Bakit? Handa ka na ba? Ang problema, kung handa-handa ka na. Katulad ni John Wycliffe, na habang sinusunog siya mga kapatid, umaawit siya, hanggang hindi napatid ang awit niya, hanggang hindi naubos ang katawan niya, doon huminto ang pag-aawit niya to glorify God. Grabe! Isa atin, ano yung pagsubok natin ngayon? Napakapalad lang natin. Di ba? Amen. Sir Maris, kapalad yun natin. Amen. Sa panahon natin ngayon. Kaya nga ba sa complacency na kumpante? Kumakain naman ako. Meron namang pambayad ng kuryente at hindi naman ako nagpipresyo. At saka nagsisimba din naman ako, no? Nagsisimba din naman ako, no? Uy, hindi lang ganun. Dapat seryosohin na natin. Amen. Amen. Seryosohin na natin. Hallelujah. Hindi rin ako lalampas sa oras. Gold ito eh. Amen. Noon, napakabaa. Opa, mga anak ng Diyos. Mga tawag nito. Kumbaga sa termino na sa libutan, nakasalayaw. Kung kailan lang gusto nila. Tsura. Aba, sabi ko na noon, ano ko sa Panginoon? Ako ang mananagot. Sagutin ko. Ano ang klaseng leader? Ano ang klaseng pastor? Sabi niya, preach the word! Amen. Oh! Magalit man kayo o hindi? So what? As long na I am doing my part, Amen. my responsibility, my obligation, Amen. I am accountable to God. Wala kayo dyan. Hindi ako nagagalit. Baka sabihin nyo, sobra naman yung pastor niyan, pakakasubusik. Nako, godly, both pan niya, divine boldness yan. Palagpakan natin po. Malayo pa pala, 9:35 pa pala. Hindi nakarami tayo, di ba nakarami tayo? Amen. Amen? Ang sarap daw. Ang sarap daw mga kapatid. Ang sarap daw na mayroon tayong fellowship. Kasi na-enlighten po ang ating mga spiritual eyes. May enlighten po ang ating spiritual understanding. Amen. Ang mabuting doktrina ay ang pagtuturo sa salita ng Diyos na may kadalisayan at katotohanan na walang mali at kabuuan. Ito'y isang pagtuturong nakapagpapalusog at nakapagpapatibay. Wow! Ang sarap mga kapatid. Kapag ikaw ay rooted and grounded
tinuruan ka mga kapatid ng salita ng Panginoon. Katulad po sa sinasabi sa 1 Timothy, and that time a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Yes, imagine mga kapatid, ang salita pala ng Panginoon, nakakapagpadulong sa atin. Nakakapag-smart, nakakapagiging matalino, mga kapatid. Matalino, mga kapatid, na malaman ang kalooban ng Panginoon. Hindi matalino sa tinatawag kawalang-hiyaan o hindi magandang gawain ng mga smart, mga kapatid, yung tinatawag na maraming mga diskarte na nalalaman. Pero dito, nagsasabi sa atin na ang mabuting doktrina nakapagpapatibay, nakakapagpalusog ng ating spiritual na buhay. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, minsan, dapat po mga kapatid, yung mga importanteng verses na ikinukukog, ikuan nyo para, kasi minsan ang retentivity natin, mga kapatid, ano lang kaya sabi may kasabihan, the purest ink is mightier than the most retentive memory. Kahit mga kapatid, malabo na yung tinta na yan. Pag nasulat mo, kahit sa retentive memory, mga kapatid ko, mas maganda pa rin yung naisulat mo. Kaysa dito lang sa memory. Dahil dito sa memory, maya-maya mga kapatid ko, nawawala. Palagpagan po natin ang Sinusulat na sa puso. Sinusulat na. Amen! Kaya nga ang akin dyan, as advice, kasi sa totoo lang, ilang percent lang talaga ang ma-absorb sa ating isipan. Pero, pagka yan po ay nakasulat, at sabi nga, repetition is the essence of learning. Kaya kung paulit-ulit mo, mga kapatid, na sinasabi, ma-inculcate yan. Talagang maikintal yan ang sinasabi mo, na ito ay dapat isulat sa puso. Paano na isulat sa puso? Kung isang idlap lang, mga kapatid, dumaan lang, hindi yan ma-inculcate. Pero, pagka ulit-ulitin po natin, kaya nga ang advice po ni ng Panginoon kay Joshua, God bless. Ang advice po ng Panginoon kay Joshua, dahil si Joshua mga kapatid, siya po ang the best na leader na lumabas sa Israel. Si Joshua, ang leadership ni Joshua mga kapatid, excellent. Bakit excellent ang leadership ni Joshua? Dahil sinabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, then thou shalt make thy way prosperous and have good success. Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi po sa isang daanan lamang, o kaya nasa mood ka, medyo ganahan ako nga po, para inspired ako na basahin o paggulay-gulayan ko ang salita ng Diyos. Kayo kung inspired ka, sa isang linggo, isang bisis lang. Pero ang advice mga kapatid, may instruction. Paano natin ma-absorb, maikintal, maisulat sa puso natin ang mga salita ng Diyos? Ano ang advice? Day and night. Amen. Hallelujah. Day and night. Bigyan pa natin ng isang reference. Psalms 1:3. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Yan po mga kapatid, ang susi para maikintal sa ating isipan, maisulat sa tapyas ng ating mga puso ang mga salita ng Diyos na sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng pakikipagbaka, lalong-lalo na si Satanas mga kapatid, very wise, gumagamit din po siya ng scripture. At gumagamit din po siya ng talata. Ngayon, kung wala po tayong maraming bala, wala po tayong maraming talata o nalalaman, o kaya mga kapatid, okay man, kung nandiyan, hindi man sa lahat ng panahon, kalong-kalong mo ang Biblia mo, o kaya pwede mong buklatin kagad, pero sa mga emergency cases, mga kapatid, right away, pwede mong magamit ang salita ng Diyos kapag ka andito na
sa iyong puso. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Well, gusto ko pong bigyan kayo mga kapatid ng sabihin natin technique. How to eat the Word of God. Paano kainin ang salita ng Diyos? Paano makuha ang nutrients? Kasi sa ating physical mga kapatid, kailangan ang proper diet, yung ating mga kinakain, dapat nutritious para lumusog ang ating katawan. Ngayon, paano din po? Paano din po ang ating kaluluwa maging malusog, maging masigla, maging malakas? Ito ang bigyan ko kayo ng halimbawa. How to eat the Word of God. Ito ang ideya mga kapatid. Yung karabaw, yung isang karabaw, o kaya sabihin natin baka o karabaw, pero mas magandang example karabaw. Okay. Ang karabaw mga kapatid, di ba pinapastol yan? Amen? Pagkatapos, yung karabaw, samantalang hindi pa mainit mga kapatid, ang ginagawa po ng karabaw, kain ng kain. Kuwan yan. Yung ginagapas niya. Hindi pa yan kumakain. Yung karabaw pala, akala natin na pagka putol niya ng damo, kaagad, kinakain niya na. Hindi pa pala mga kapatid. Ayun palang mga damo na kanyang pinuputol at kinakain, inilalagay sa bibig at dito nilagay sa first chamber ng kanyang bituka, iniipon lang pala niya yun. Iniipon lang niya yun. Hindi pa yan siya kumakain. Pero, pagka isilong mo na ang isang karabaw, okay? Pag isinilong mo na sa lilim ang isang karabaw o sa lilim ng punong kahoy, napansin niyo ba? Siguro ng mga farmers, nakaka-relate po tayo dito. Ang karabaw, ganito. The carabao starts eating, which is chewing the cud. Tingnan nyo, ang karabaw ganito. Nandun na, inano mo na, nilagay nyo na sa lilim ang karabaw, napapansin nyo na. Yan ang muya ng muya. Ayan. Yung palang damo na inipon niya sa unang kwarto ng kanyang bituka, inilalabas na yun. No? Inilalabas na yun. Ngayon, samantalang siya'y nagpapahinga, doon na siya ngayon. Kumakain. Mumuya na siya. Mumuya na siya. Sa makatuwid, yan ang process. Kung gusto po natin na ma-digest ang nutrients ng salita ng ating Panginoon, hindi lang sa isang pagdinig, hindi lang sa isang idlak mga kapatid. Ano ang instruction na banal na kasulatan? Kung ikaw nasa bahay, kung ikaw'y nagpapahinga, meron kang panahon mga kapatid, at iyong sinasabi nga, okay, pakibukas nyo. Mayroong magandang verse dyan. Acts chapter 17 ba yun? Tingnan natin May napakagang example dito, yung mga mananampalataya na taga Berea. Okay? Acts chapter 17, verse 11. Okay? Di po. Acts chapter 17, verse 11. Acts chapter 17, verse 11. Ngayon, ang mga taong ito ay mas matalino kaysa mga taga Thessalonica dahil tinanggap nila ang salita ng may kahandaan ng isip, nagsasaliksik ng mga kasulatan araw-araw upang makita kung ang mga bagay na ito ay totoo. Ayan. So, ang mga taga-Berea, mga kapatid, talagang na-appreciate ng mga taga-Thessalonica. Dahil nung nangaral si Apostol Pablo tungkol sa mga salita ng Diyos, nung kanilang napakinggan, hindi lamang pinakinggan sa kabilang tainga at pinalampas sa kabila, hindi po mga kapatid, kundi inaral po nilang mabuti. Ang sabi ng banal na kasulatan, napakinggan naman natin, na search the scripture if these things were so. Kaya sinaliksik nila yung kanilang napakinggan mula kay San Pablo kung ang kanilang napakinggan ba ay pawang katotohanan o salita ng Diyos na kailangan
matanggap nila. Now, ang sabi nito mga kapatid, na kanila pong matapos na napakinggan, kanila pong siniyasat, pinag-aralan, sabihin natin sa kanilang pamamahay at kanilang natuklasan ang katotohanan. So yan ang example na kung saan, kung gusto po natin ma-inculcate, maitanim sa puso't kaisipan po natin ang mga salita ng ating Panginoon, kailangan po ang meditation. Meditation. Dahil pag ang salita ng Diyos ang iyong pinagbulay-bulayan mga kapatid, very powerful yan. Kasi ang ating brain, the brain never sleep. It always needs fuel. Dahil kung pabayaan po natin mga kapatid, itong utak natin, sasamantalahin po yan ng kaaway. Marami siyang ihahasik na mga hindi magagandang pag-iisip. Kaya ang tao mga kapatid nalilito, ang tao natutukso, ang tao nagkakasala dahil hinayaan niya na pumasok ano na lang ang papasok sa kanyang kaisipan. Kaya nga the brain, the mind, sabi nga, it's like open windows. They need screen to keep the bugs out. Kaya kailangan pala mga kapatid ko, ang ating kaisipan, kung baga sa, walang screen. Aba, pagka may bubuyog o kapag ano gayong napakarami yan sila. Anong tawag nun? Hindi, yung isa, pukyutan. Halimbawa, may hinabol na pukyutan mga kapatid doon sa highway. Nakarating dito, wala siya. Ay talagang, sabihin nila, sila lang yun. Ay mga kapatid, maapektuhan tayo dito dahil walang harang. Kaya ganun ang isipan pala ng tao. Sabi nga, the mind is like open windows. They need screen to keep the bugs out. Kaya dapat mga kapatid ang ating kaisipan, meron pong tinatawag na screen. Salain po ng ating kaisipan yan, huwag po natin pahintulutan na kung ano ang dumating sa isip mo mga kapatid, ay pahintulutan natin. Lalo-lalo na yung mga cellphone. Kaya nga hindi advisable mga kapatid na sabihin mo, babasa ako ng Word of God sa cellphone kasi hectic na tayo. Okay naman, maganda naman yan. Pero sa totoo lang, minsan, nagugulat ka, pagkaka-scroll mo, may lumalabas na iba. Ano man? Tapos, imbes na concentrate ka, dahil balaan nga pulong, napolluted na kayo nasa nahaluanan. Kung ano yung nag-flash doon sa screen, tama o mali? Distraction. Nag-distract nakikita mo. You see? Kaya po mga kapatid, anong advice ng salita ng Diyos? Be wise like a serpent and be harmless like a child. Kailangan magpakatalino kayo tulad ng serpente at maging magpakaamo kayo tulad ng isang kalapate. Yan ang gusto ng Panginoon ng mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Hindi po mga kapatid makakapasok sa karya ng Diyos ang isang mangmang. I'm not talking about sa yung tinatawag na education mga kapatid. Hindi kayo walang kinalaman dito. Yes, thank God. Kung ikaw ay tinatawag na educated, marami kang worldly knowledge mga kapatid, hindi ko yan. Ina-check ko yan. Maganda yan. Maganda yan. Pero ang katalinuhan mula sa Diyos mga kapatid, sad to say, maraming mga professionals, maraming mga degree holder mga kapatid, na mangmang sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Matalino lang sila mga kapatid sa worldly knowledge, pero ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Si isang abogado mga kapatid, lagting abogado, si Juan Sislilito Mendoza, napakinggan ko mga kapatid, abogado ni Era. Tapos kapag doon sa korte mga kapag manumpa kapag akuan, may Biblia. Ganun no? Tapos nag-confess si Estelito Mendoza, sabi niya, bagamat ako isang abogado, pero pagdating dito, talagang suko ako, wala akong nalalaman. May alam na siya, konti lang. Pero, nag-confess yan. Kaya mga kapatid, mga highly educated ito. Kaya sa larangan ng pananampalataya at sa spiritual mga kapatid, na bagay o gawain,
ang katalinuhan ng sanglibutan, as what Apostle Paul said, that the wisdom of this world is foolishness before God. Bakit foolishness, mga kapatid? Dahil hindi nila sinusunod ang kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya para sa akin, kung magkaroon tayo ng pagmamahal, magkaroon tayo ng burden, na kung saan ang tao, na enlightened ka mga kapatid, na ang tao pala ay hindi lamang physical. Mayroon talaga tayong spiritual. Mayroon talaga tayong kaluluwa. Ngayon, ang ating physical, kailanman ay hindi ito mapapakain. Ang ating physical ba sabi ko? Ang ating physical, ito ay pang-material lang talaga. Pero ang ating spiritual, hindi po natin ito mapapakain ng mga bagay spiritual. Ang tanging pagkain ng ating spiritual, ang salita ng Diyos. Amen. Amen! Amen. Kaya nga sa John chapter 17 verse 10, sanctify them through thy truth, for thy word is truth. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin pumunta sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, dapat magpakatalino po tayo. Alam po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Pagdating ba sa kaharian ng Diyos, tatanungin ba ng Diyos, ano ba reliyon mo sa lupa? Sasabihin mo, ay ako ito'y Katoliko, ay ako ito'y Protestante, ako ito'y Pentecostal. Ayan ba ikaw itatanong ng Panginoon? Hindi po. Pag humarap na po tayo sa harapan ng Panginoon, tatanungin niya, 7:21 ng Matthew, many will say unto me, Lord, Lord, have I done many wonderful works? Do I prophesy? Do I heal sicknesses and diseases? Sabi niya, depart from me, work iniquity. Hindi pa siya ang tinatawag mga kapatid, mga himala, kababalagan. Isa yan sa kailangan, pero hindi yan pa siya. Pero ang pinakamahalaga, 7:21 Matthew, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth, take note, he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ang pinakamahalaga at ang itatanong ng Diyos pag humarap na po tayo sa hukuman, nung ikaw ba sa lupa, ginagawa mo ba, sinusunod mo ba ang aking kauluban? That's it. Amen. Pag sinabi mo, hindi! Mahirap kasi! Hindi ko kaya ang laman ko! Natutubilahan ako ng aking sarili! Well, ignorance of the law excuses no one. Kaya habang nandito po tayo, mga kapatid, sa lupang ibabaw, ito po ang tanging pagkakataon, mga kapatid, na kailangan malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga pinag-aralan natin ngayon, thank God, may Sunday school po tayo. Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, kaya reminders, God willing, next Sunday, dapat may wall clock na po tayo. Bumili tayo ng wall clock. No? Dahil baka sabihin nyo, oh, gagamit man ng cellphone si Pastor, nanonood siguro kung anong pinanonood niya. Para to avoid, mga kapatid, hindi na ako gagamit ng cellphone. Pag dito tayo sa tahanan ng Panginoon, gawin natin sagrado, gawin natin banal ang ating pagtitipon. Amen. Dahil alam niyo po mga kapatid, sa pambungad ko kanina, sinabi ko sa 3, 2, fight, tuloy! Wala makapagpigil. Time is gold, time is precious. Sabi ko, mayroong tinatawag na American time, Filipino time, mayroon ding Christian time. Okay, malapit naman tayo magtatapos. Mag 9 ko na. Bigyan ko muna na para for the sake, na-inculcate natin mga kapatid, makonsensya nawa tayo. Ang gagamitin natin, yamang niloob ng Panginoon mga kapatid, na nagkaroon tayo ng dissenting pagtitipon. Ito, useless ito kung wala ang anak ng Diyos. Pero naging banal ang lugar na ito dahil sa mga anak ng Diyos. Amen. Ngayon, dahil banal ang lugar na ito, mga kapatid ko, dapat, sabi nga, magpakabanal din tayo. Amen? Now, ang sabi, ang American time, mga kapatid, nako, hindi po pwede. Hindi po pwede na malate ka. Kailangan, kung po pwede,
Every year. Dapat mga kapatid, andoon ka na. Para pagdating ng time talaga. Naalala ko na nagtrabaho pa si Dave. Alin ba to si Dave? Oo. Trabaho pa siya sa Pitmark. 5 minutes, 10 minutes. 1 minute ka. What? Maliit ka lang? 1 minute? Hindi ka na pwedeng makapasok? Wow! Matindi ang disiplina at ang rules and regulation ng mundo. Maliit ka lang. Sorry. Ang sahod mo na 250. Wala na. Bawas. Okay, now. Anyway. Tapos, Pilipino tayo. Dito tayo mga kapatid. Oh, ano ba ito? Ano ba itong klaseng ugali? Tayo nabantog tayo sa mundo mga kapatid, the most hospitable. Talaga pagdating mga kapatid sa tinatawag na hospitality, hinahangaan tayo ng sanlibutan. Pero pagdating sa oras, anong nangyari? Ay, dalawa lang tayo, nagkakalungkot naman. Kaya natin dumating pang iba, parang sayang naman. Nag-aantay. Hindi ko kayo, wala. Kalimutan natin yung pero inaano natin yung ugali ng Filipino. Ang Filipino mga kapatid, masyadong complacency. Rampante. Ako pa naman. Filipino time. Kaya i-break natin yan. Ngayon, hindi American time, hindi Filipino time. Now we've got to implement Christian time. Amen. Yan ang pinaka-best. Kaya nga ang pera sa US, dollar. Ang pera natin, piso. Ikaw, manampalataya. Anong gamit mo? Pananampalataya. Hindi piso, hindi dollar. Kaya kung gamitin natin ang pananampalataya, mga kapatid, this is a wake-up call, a mind opener. Dapat matuto na po tayo para umusad, lumago, mabless, at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Sir, are you agree? Christian time? Amen. Praise God. Now, may mga kuan yan mga kapatid. Siyempre may mga unavoidable circumstances. Kaya halimbawa, si Dave, nagulat ako kay Dave. Ano pa yan sa taluktok ng Bamban? Bambad? Pupunta ka pa, ano bang papasok sa inyo ni Dave? Kudanding. Kudanding! So Kudanding Kudanding, mabiyahe ka pa, papambat, masakay ka pa. Ngayon, nagulat ako kanina. Habang nag-meditate ako mga kapatid. Nagtaka ako. Ang aso, parang di ba pakali? Aba, madaling araw, andyan na si Dave. Parang pakan si Dave. Amen. So encouragement lang yan mga kapatid. Dahil ang ating gagamitin sa biyaya ng Diyos, hindi naman kaya outright ito automatic, hindi po. Kasi kung baga sa muscle mga kapatid, sa exercise, hindi na medyo lalay pa yung muscle mo, bukas makalawak. Ang abs mo, grabe, dalawa pa lang kaadlaw. Ano kapatid, dalawa pa lang kaadlaw, may abs ka na? Ano gaya? Hindi! Process yan! Pagka-consistent. Kaya ang pairali natin, mga kapatid, hindi yung tinatawag motivation. Talo ang motivation sa discipline. Kasi ang motivation, you only do it when you are, sabihin natin, ito na, may karoon ng panahon now. Inspired ako. Ate, malakat ko sa bulaton sa Ginoo. Inspired ko yan mo. Ate, ito na, may karoon now. Mabangon ko agad. Kaya inspired ko. Pero kung discipline, ay, kalain. Ang akin sa akin, hindi ko inano mga kapatid, sa akin po, pagdating na alas 4, kinapuyap na ako, pag alas 4, sobra pa kami, alas 3 na. Anyway, so, sige, naamo naging, balik ko na lang yun. Sige, basta maliliit lang, sige, halag ka. Sige, halag. Ma-amaze ka, in the long run, makita mo, bisa na bagyo, bisa na ay sa kalam mo na iya. Grabe ang bagyo. Bakit tumata si Bata? Hindi, simba na iya. Kaya halin ko yan sa damay. Hasta ako nagdako. Simba to.
nagdisiplina ti. Imuunta na. Saan unta magsimula? Saan mo naton impisahan? Gin-bless kita sa Ginoo. Favor na to sa Ginoo. May namin kita nga simbahan. Everybody say amen. Kaya nakita na sa Ginoo. Bisa di kita yay habol. Ha? Bisa di kita ya. Uy, ba't ka reklamo? Siling ko gani. Nung nawala ka sa Orion. Ang gipresenta nga duta, gipresenta nga hulug-hulugan ta, ay dito sa putok-putukan to, sa may African. Ay pero, kasi kuya, inspired. Kasi ko naming exercise din. Naming exercise din. Tika layo to, brother. O, tisilin ko. Sabi ko, abang lampasan ko ni. Ano mga ako ani? Ay, gomboy, mga lahilang muni. Pwede ko ani. Exercise kuya. Tingnan mo, nakita sa Ginoo kasing-kasing ko. Gigamit si Brad Zacarias. Sabi niya, Pastor, may tiyuhin ako dyan ba? May ginaganon ba? Ha? Pagkita ko mga kapatid, lasan! Silig ko, ay, wala sa kalang de. Nga ating tuya ka lang layo to. Silig ko, ay kaya ni. Ate, sa biyaya ng Diyos, kaya man. Amen? So, 500 square meters on to. Pagkatapos ginawa ng 2,000 din. Tika na, isang buwan ko yan, tanong yung mga tao, daw artista mo. Kasi kadalag, labay sa tricycle, nalili sila. Kaya dati nga sila, nasa naman eh. Ako yan, gani 4 ko yan. Kaya may pulungkuhan ko itong nakuhaan. Itong kuhan ba na, kawayan. Gani 4 ko, ito namin, basa-basa ko. O sila yan, wagdo ka, dumabali, liog na, kadalagi na, lipon yun sa akin. Sige, sigihan mo ah. Ari man ang kulit. Panawa ba lang mga kapatid? Ano ang favor ng Panginoon? Teka ron, galibog kita. Galibog kita, pero wala tang reklamo. Pero dato ng mga Israel. Ang mga Israelita. Pero may karitubado. Ano tong reklamador? Tama ba na ang termino? Reklamador? Kasi kita yan. Wala reklamo. Tanawa ba lang? Kung may primiting kita, Pugoy, may area kita, may primiting kita kay Colonel Doris Reyes, kadako-dako sa area, kagwapo sa area niya. Tapos, may era ko kita sa tabi nga, 2,000 square meters, pagkatapos talaga, tama, God's favor! Kuya kami, gamit naman si Grantira. Simple mga kapatid, wala pa naman tayong sapat na funds para i-finance natin itong atong pagkakubo-kubo sana. Wala pa man. Ngayon, ano pa maagi sa Ginoo? Si inopen sa akin, kinausap ko si Marie Flor. Ako do pirti pa niya kakalipay? Do katuyo yun, do kanami lang sa among komunikasyon. Kaya mo binabas na yung talaga doon, palaparan kayo. Okay, 5 minutes na lang. Palakpakan natin ulo. Kanina, may kwanta for reminders, baka ang iba, huwag pa katingala da. May ara na tayo, schedule dito. Ara, 8:30 devotion. At yung ay para alas 7, wala pa alas 8, kaya na. Salamat naman kay Brother Ed. Daw, partner ko ni San Polentio mo. Ginagamit ng tao ba? Ning pagkuhan ko, Andre. Salamat mas Ginoo. Salamat. God bless, brother. Dahil may araw may padyak agad. Now, so, dira, raan schedule dira, 8 to 8:30 devotion. 8:30 to 9:30 Sunday school. Then, end kita 9:30. Mga kapatid, medyo sa atin, medyo kailangan pa ng disiplina, kailangan pa ng ipupush po natin yung sarili natin para magampanan natin. Pero, mas matindi pa ang ating kababayan, ang ating kapitbahay, ang ating kapuso, ang ating kompetensya, mga kapatid. Dulain ang word na kompetensya. Nakaka-encourage. Dahil titita ko itong ila-schedule. But, delete prayer meeting. Marami. Tapos silang umpisa sila, alas 6, tapos sila alas 9. Amo pa namin, merinda
lang sila iba dito. Ang merinda lang. Kita ya, gapa ko puliki. Pag kita pagluto sa ato mga dibring. Sila ya, merinda na lang siya. Ito ka namin sa tao ay ulo lang. Kita galibog pa. Ay, ano sunanunta? Ay, ano bakluta? Ay, ano dalunta? Ano dalunta? Pag abot diri alas 10 na, hindi, ano natabo? Pero salamat sa Ginoo. Asilin ko ya. Ay, di, dako ang ako sa labuto. Brother. Ano ko mo? Kargo ko nimo. Gibutan mo si Ginoo, gitawag ko sa Ginoo, tapos hindi ko implement ang tinatawag na kung ano ang nakaka-glorify, nakakapagpasaya sa damdamin ng Panginoon. Sabi ko, kung masiling ka, kanami lang mo pahambalon, pabuhataw ay kalaki. Di ko ito kalain man na din yan, Lord. Ay, tiya! Siling ko, ang utok ko yan, alas city pa, o alas city media, dapat ako na ito. Ay, dito man. Gatabo man, so mindset man nila eh. Amen. Katabo-dabo mga nanunano. Mga nanunano. Priority pala. Pag priority mo, mga kapatid, pagkaamo na niya ang susi, 1 minuto na, amo na yung susi, basta karoon mga huling adlaw, alam niyo po, malapit na talaga. Darating ang ating Panginoon. Binigyan pa tayo ng pagkakataon. Kaya itong mga huling araw, mga kapatid, himuon natin sa tapan sa Diyos, hindi kita magiging garbuso, maging hambog. Kaya ko na iya. Ay, kadali lang kaya. Ako pa. Hindi mo na. Kinahanglan humbleness. Inuubuligigit ko ba? Hindi ko ni kaya ba? Pero kung ikaw maghuli sa akin, kaya ko gitanan mo. Ay, di kung ayaw ang nga atong gumba sa Ginoo, tanawa ba na? Aso-aso ang agi mo. Amen. Okay, so much for that, mga kapatid. So, ang ating kuan, I repeat, hindi po natin natapos ang ating kuan, para sa huli, ang ating pong subject, mga kapatid, the necessity of doctrine. No? Ang pangangailangan ng doktrina uturo para tayo maging matatag, maging matibay, at higit sa lahat, tayo po'y maging handa, lalo-lalo na bago man lamang darating ang Panginoon na tayo po ay maging karapat-dapat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon!